Magandang araw mga kababayan. Isa na namang pulis ang ating bigyan ngayon ng reaksyon kasi para bang masama talaga ang aking kalooban dito pag nakita ko itong mga kagaya nito. Naka-uniforme. Ang gandang lalaki ni sir. Oh. Talagang poging-pogi, macho-macho. Subalit ang ugali pala nito, ibaliw. Bakit baliw? Nag-aamok na naman, napikon, tapos naghurmentado. Sabi kasi dito naghurmentado. Ang nangyari lang, nawaw mali kasi may pinasok siyang bahay na kanyang pinagbabaril. Unang-una nga patay yung aso. Tapos binabaril yung lock ng or yung pinto. At marami pang mga kababalaghan ang ginawa nitong si pulis. Sir, ano bang nangyari, sir? Sino bang nagpapapasok sa'yo? Kagaya mo rin ba na may sayad? Kababalita lang nung nakaraang araw. Karang buwan lang ba yon? Yung isang pulis doon sa may parte ng Quezon Province. Nabaliw dahil nalasing. Pagkatapos, nagpapaputok, nilusob yung isang tindahan doon. Mayroon daw siyang hinahanap na multo doon. Nagpapaputok. Tapos, ang kwento na naman itong pulis na to, korporal pa lang ito mga kabayan. Bakit kaya ito mga korporal? Ako mayroon din akong alam na korporal na ako mismo. Nakaranas ng mga kalupitan sa sarili ko dahil sa korporal na yan. Ano ba nangyayari sa'yo, sir? Sino ba nagpapapasok sa'yo? Or mayroon mang nagpapapasok? Anong klaseng neuro exam ang ginawa doon? Hausyaw na neuro? Para lang makapasok ka? Pakinggan nga muna nating mga kababayan. Sino ba itong pulis na ito? Ano ba nangyari, sir? Your Honor, kagalang-galang pagtingnan sa kalsada. Saludo kami naman ay unang-una pag mayroon kasing mga pulis na makita natin doon sa parte ng mga kakalsadahan natin dahil ako isa din namang hamak din naman na driver. Pero ako'y matino na driver mga kaubayan, ano? Nagmamaniho din ako sa kakalsadahan natin. Pag may nakita ko ng pulis, imbis ako'y sasaludo, pag narinig ko ang mga ganitong balita, naaasar ako. Pakinggan nga natin sino itong pulis na ito. Inireklamo ang pulis na kinilalang si Police Corporal Marcelo Olaer ng pag-aamok. Ano daw? Marcelo Olaer. Take two mga kaubayan. Ito yun Inireklamo ang pulis na kinilalang si Police Corporal Marcelo Olaer ng pag-aamok at pamamaril sa isang bahay. Yan. Si Marcelo Olaer. Ay sus, giliw. Sir, naon sa mga nahitabo, sir? Nga namang imo manghihimong personal ang mga problema ninyo sa trabaho nyo, sir. Pastilan. Looy rawa bukuan ng mga pulisa kay siyempre, may lain sigong trabaho. Pag natanggal to sa trabaho si patrolman, ay wala ng trabaho to. Paano na lang? Pero ayon sa kwento mga kaibigan, Patay sa pamamaril ang kwento dito, yun, dahil siya ay nagwawala. Patay yung aso, kasi alam mo namang aso kasi pag gwardiya din sa bahay, magtatahol-tahol yan. Siguro sa asar niya doon sa aso, unan niyang binaril. At ang masama lang dito mga kapatid, ang baril na gamit ni sir, ito, ang gamit na ginamit sa pag-aamok niya, ay baril ng gwardiya. May sayad nga talaga ito mga kaubayan. May sayad ito. Huwag na ito papasokin sa organisasyon ng PNP. Kasi uulit at uulit ito. At hindi ko naman sinasabing lahat ng pulis. Pero may mga pulis talagang may sayad. Kagaya nga ito. Ito na nga ebidensya eh. Pero hindi ko naman siro nila lahat ito. Dahil siguro sa bilang na 1 to 10, siguro naman kalahati lang ito, wala pa to sa 1. Subalit, ito nakakasira to sa organisasyon ng PNP. Kagaya nga nung mabalitaan natin may pulis na nalasing. Kasi baliw din. Nung nalasing, nabaliw, sinumpong na kanyang kabaliwan. Ayun, lumusob doon sa may tindahan, sa may parte ng Quezon Province. Nagpapaputok talaga. Nagpapaputok. Ang problema sa mga ganitong bagay mga kaibigan, siyempre grounded o alisan ng baril o ikakasuhan. Ang problema, maabsuelto. Kasi siyempre pagka nakasuhan, siyempre due process kasi si patrolman, police. Idaan natin sa due process kasi kabaro.
Sige, due process, due process. Sa due process, ayun, naabsuelto, balik ulit sa serbisyo. Kagaya nitong si pulis na ito. Ayan. O sir, turog. Baril ang pulis sa isang Amerikanong sinita niya dahil sa hindi ito naka-helmet habang sakay ng motorsiklo. O yan, sa trabaho mo pala nangyari ito sir eh. Bakit mo pinipersonal? Trabaho lang yan sir. Sabi nga dyan maximum tolerance. Ano nangyari sa maximum? Nagiging minimum ba sir? Kakahiya ka naman sir. Naka-uniforme ka pa naman. Parang basang sisiw sir. Nakayoko. Huwag ka naman hiya sir. Pagmamalaki mo sana dahil justice prevail. Sabi niya. Justisya ang pinag-uusapan natin dito. Ayon po sa caption sa baba, pulis na nag-amok at namaril sa bahay. Arestado, isa ang sugatan. Alam mo sir, kagaya nito, kung hindi ka ba naman talaga baliw sa iyong pag-uugali. Pag-uugali sir, hindi ikaw mismo. Sa iyong pag-uugaling ito, nag-aamok ka na, pasok ka ng pasok na kung saan-saan lang doon. Tapos wow, mali ka pa pala dahil ang bahay niyang pinasok ay bahay ng ibang tao. Tapos, binaril mo agad yung aso. Ano ba kasalanan ng aso sir? Kaya nga nakakatakot itong mga pulis na ito. Hindi ko hinila lahat pero sa mga kagaya nito na wala pa to sa 1%, bagamat nakakasira to sa kabuuhan ng organisasyon ng PNP, dapat ang mga ito hindi na to pababalikin sa serbisyo. Sus naman sir, maawa naman kayo sa mga sibilyan. Pumunta sa isang convenience store si Olaer, dala ang isang hindi lisensyadong baril. Tinutukan niya ang isang gwardya at sa pilitang kinuha ang baril nito. Kita mo sir, nang aagaw ka pa pala ng baril. Agaw armas pala ito, si patrolman. Nako sir, sino bang Mr. President, BBM, huwag mo na ito pabalikin ito. Itapon na ito sa kangkungan or kaya kung gusto talaga niya magpulis, doon na ito assign sa habang buhay doon sa may dulo ng Mindanao. Doon ba sa may medyo katapat niya? Kasi sigurado gagawin tong litson doon. Kasi kagaya nga ito dahil matapang ito kasi polis siya eh. Diba? Hawak baril. Ang problema ni sir, nag-aamok pero ang baril palang ginamit niya, baril ng gwardya. Kasi di man pala ito, mayroon na itong ginawang kababalaghan. Ay may sayad nga ito sir, kaya wag na itong pabalikin sa PNP. Tumakas ang pulis sakay ng motorsiklo. Ayon sa Gindolman Police, balak ni Olaer na balikan ang Amerikanong nagreklamo sa kanya. Doon pala ito sa may Gindolman, Bohol, Pastilan, Bisaya, rabapod kayo ni. Sos, gunjud ng imong trabaho, sir? Lisod, ba karon mangitag trabaho, labi na kay na mauhan. Ang imo lang na mauhan, kanang mag-amok-amok lang. Tapos, gunit kag pusil. Pastilan na unsa ka naman taon, sir. Oy, inaut-unta nga, magbag-o ka na, sir. Saman. Alam mo mga kababayan, ang dapat si Sir Patrolman na ito, mag-ano na lang siya, bumili siya ng kalabaw, tapos kung may lupa man dyan, magsaka na lang siya, magtanim na lang siya, mais at saka kamote, kung ano pa man, yan ang bagay sa iyo sir. Hindi ka bagay sa magkaroon ng uniforme kasi nag-aamok ka pala eh. Matapang ka sir kasi mayroon kang baril, pulis. Diba? Ganun lang po yan mga kababayan. Dito na siya lumusob sa maling bahay. Pagkapasok niya sa gate, rin Lumusob sa maling bahay. Nako sir, kaya nga pag hindi ka pa naman baliw, lusob ka ng lusob, hindi ka pa nag-imbestiga. Kaya nga ito hindi ito bagay sa pagkapulis kasi kung duman man ito sa neuro exam, yung neuro siguro sira-sira o kaya luma na siguro yung neuro equipment yan or paano bang neuro exam, neuro equipment, paano ba? At bakit ito nakapasa ito sa pagkapulis? Kasi dapat kung talagang matino ang neuro, hindi ito makapasa kasi may sayad eh. May kasong frustrated homicide ang pulis pero naabsuelto. Hindi lang Yan ang problema. frustrated homicide ang pulis. Teka sir, anong sabi mo sir? Pakiulit lang sir Cover sa kanya ang 2 baril na pag-alaman ding dating may kasong frustrated homicide ang pulis pero naabsuelto. Hindi Yun nga ang problema dyan. Mr. PNP, Mr. Chief, Mr. PBBM. Kasuhan. Kagaya nito. Ito kakasuhan ito kasi talaga namang nabaliw.
Di, may kaso, pupunta doon, dadalhin sa adjudication court. O ano bang tawag diyan sa nag-iimbestiga sa mga pulis? O, Joe process, Joe process, Joe. Paano ba, Joe, mag-process tayo? Sa bandang huli, absuelto. Kagaya nga nito nangyari sa pulis na to, absuelto. Yun pala, mayroon na siyang dati frustrated na kaso. Inaabsuelto. Hindi ko naman sinasabing na hokus-pokus ang kaso na yan kasi naabsuelto. Malay natin kasi mayroon naman tayong hustisya. Ang problema kasi sa kadjudyo process, yung pala talaga namang totoo na may sayad, gaya nitong pulis na to, may sayad ito, patrolman pa naman. Paano na lang kung nagiging general? Nako, wala nang makakalusot. Isang pitik lang ng kamay, by baril na kagad. Ay paano na lang kung magiging general ito? Sa mga ganito, wag na ninyo itong i-absuelto. Wag na ninyo itong i-absuelto. Marami namang pwede diyang gawing pulis kapalit nito. Ang gagawin nito ni patrolman, pahawakin mo na lang to. Magdaro ka na lang, sir. Adto ka dito sa inyong inyong yuta, kung may yuta man, o wala ka yuta, palit ka na lang yuta, tapos palit ang kabaw, tapos balik kang daro. Magdaro ka na lang, sir, magtanom ka na lang, mas maayo pa, may pakinabang ka pa sa ating bansang Pilipinas kasi siyempre, pag nakapagtanim ka ng mga gulay, mais, kamote, ano pa man, di, nagpapakain ka pa sa ating mga kababayang Pilipino. O, di ba? Ganun lang po yan. Alright? Lasing o nakadroga ang pulis nang maaresto pero ilalim pa rin siya sa neuropsychological examination. Ay, nako, yan ang mahirap. Dadaan sa neuro examination. Baka naman yung neuro na yan may problema. Ay, wag na idaan. Diretso na lang ito. Tanggalan to ng uniforme, tanggalan ng baril, tapos ang kwento. At maaalis na yung mga bulok na kamatis at kung maihalo to sa mga matitino, mahahawa. Alright? So yun po mga kababayan ang ating isang ginagawa ng mga reaksyon sa mga kalokohan ng mga nangyari ngayon sa ating kapulisan. Hindi ko nila lahat, pero ang mga kagaya nitong si patrolman pa naman, gandang lalaki, uniformado, sayang. May sticker pa sa kanyang balikat. Talagang ganda ng lalaki, sir. Ang uniforme, kami pa naman ang nagpapa-uniforme diyan. Sayang yung buwis. Yung buwis pala, padadamitan kayo ng ganyang damit, tapos tatayo ko sa gitna ka ng kalsada, tapos yun pala pag sinusumpong ka ng ugali mo na hindi dumaan sa neuro, yari ang mga sibilyan. To serve and to protect, yan ang madalas ko makikita Ang problema, kanino kaya to nag-serve at saka nag-protect? Anyway, ulitin ko, hindi ko nila lahat ang mga kapulisan, kasi talagang more than majority, matitino talagang iba dyan. Nadamay lang sa mga kagaya nito kasi kabaro Uy, kabaro. Yan si kabaro. Idadaan natin sa due process. Paano na lang yung iba na hindi kabaro, na walang due process, diretso sa kulungan, sabay ihalo doon sa mga baliw din na nandoon na sa kulungan, pinapabugbog, and then yun pala na hindi pa, ibang tao pala, mali pala, o ibang proseso palang nangyari. Yun ang hindi magandang nangyari sa ating kasalukuyan. Hindi ko nilalahat ulitin ko, hindi ko nilalahat. Meron talagang gumagawa dyan ng parihas at mga matitino talagang pulis. Gaya ng kanilang mga uniforme na talagang matitino ang kanilang uniforme, kompleto yan. May tatak sa harap kung sa ano pa man, may baril pa. Dahil ginagalang nila ang kanilang uniforme. Pero ang mga taong kagaya nito, wala. Dinadaan sa personal ang galit niya sa kanyang kapwa na mga sibilyan. Yung pala may sinita lang ito na napikon si sir. Ayun, nilosob. Ang problema, mali kasi ibang bahay ang kanyang pinasok. Yan lang po mga kababayan ang ating ginagawang reaksyon. Sana po, huwag pamarisan ang pulis na ito. Huwag pamarisan ang pulis na ito. Kasi kung mayroon naman diyang gagaya, sos giliw, kawawa kaming mga sibilyan. Wala na tayong mapupuntang maganda dito. Kasi sino pa ba? Kanino pa tayo lalapit? Yung palang ating lalapitan. Kagaya din pala nito si patrolman na wala. Kasi sasabihin, ay si kabaro yan. I-judge process natin yan. I-judge process. Alright? So yun lang po mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang inyong kabayan, Buwan TV. Sir, hinautuntang ayun na, magbago ka na sa imong kinabuhi, sir. No, looy po ko yung mga sibilyan, sir. Mayo ka man, kay polis ka man. Paano mga sibilyan? Diba? Looy kayo. Hinautunta nga ayaw ninyo og ayaw ninyo sunduga ang si patrolman ani kay lain mang iyang kinaiya. Looy kayo kami mga sibilyan.
Hanggang dito lang po mga kababayan, hanggang sa muli. Nagpapaalam na po ang Buwan TV, now signing off. Thank you and have a nice day everyone.